Hi, let's rate my bath essential. So first in the list is the Cetaphil Foaming Gentle Cleanser. Girl, wala akong masabi. 10 out of 10 ako dito kung i-rate ko to. 1,000 pa nga eh. Wala akong masabi. Siya lang yung napagpakalma ng aking mga pimples. Meron kasi akong, last week kasi is nagkaroon ako ng hormonal acne and hindi ko talaga inasahan yun. So, talagang na-stress ako, super research ako kung anong mga product yung kailangan ng mga may hormonal acne. So, ito, record din sa akin ito. Although mahal siya pero worth to buy naman siya kasi super effective niya. And gentle lang siya sa face, which is hindi niya dinadry out yung face mo. And that's what I like about this one. The next one is this Lux Organics Cleansing Oil. Best combo itong dalawa, girl. Kasi I always wear sunscreen even though nasa bahay lang ako. And ito lang talaga yung ginagamit ko every night, okay? And pinarisan ko siya nito, grabe, ang ganda ng skin ko. Yung feeling na hindi mo na kailangan mag-toner or everything, just this two. So kung i-rate ko siya, 10 out of 10 ako dito. The next one is this Neutrogena Clear and Radiance Face Wash. I don't know kung ito ba yung nakapagpa-dry ng skin ko. Kasi every time na ginagamit ko siya, kinabukasan nagkakaroon ako ng dry skin. Especially dito sa eyelid area ko. Dito, dry skin talaga to. For the first time in my life, nagkaroon ako ng dry skin sa mukha ko just because of this one. So basically, never again. I would never purchase this one again. So, let's move on to the body wash. Ito talaga yung pinaka-holy grail ko. Hindi pwede mawala to sa bath essential ko. Kasi before ako maggamit ng mga whitening soap, is ito muna yung ginagamit ko to moisturize my skin. Kasi alam naman natin, pag mga whitening soap talaga is dinadry out niya yung skin natin. So, this is definitely a... Ay, sorry. So this is definitely a buy again. This is really my favorite among the body wash that I've been tried before. So yeah, 10 out of 10 ako dito. I also have this Perfect Glow body wash. Nabudol lang ako sa TikTok, that's why in-order ko siya. But I don't think so it does its job kasi it's just a hype siguro. Hindi ko siya nagustuhan. So I would never buy this one again. Mabango lang siya if you're still in the shower, pero kapag natuyo na yung skin mo, no, hindi na siya mabango. Siguro ko sa iba, yes, effective siya, but for me, it's a no. Let's move on to the body scrub. Okay, we have here the Glutasy body scrub. Girl, sa lahat ng body scrub na na-try ko in the market, this is the most gentle scrub that I want in my whole life. Hindi ko alam eh. So I have here two eh. Belfort and this one. But among all, this is really my favorite kasi aside from mabango siya, gentle lang siya sa skin mo. And like this Belfort, hindi ko siya maubos-ubos kasi super harsh niya sa skin ko. Parang nasusugat yung skin ko every time na ginagamit ko siya. So hindi ko muna siya tinatapon kasi sayang, 'di ba? Mahal din naman 'to eh. But nagsi talaga ako dito. Senior high school pa lang ako, gamit ko na siya. Ginagamit ko siya actually sa face ko every time na meron akong mga bumps na di mo maintindihan. So ito lang talaga nakakapagpawala. Bumalik ako dito now kasi wala akong hanap na the best pa dito eh. So, 'di ba? Glutathione ka naman. Charot. Of course, I have also their soap. Mabango kasi siya eh. Parang gatas siya na sarap niyang kainin lang, 'di ba? Sa mga Glutasy users diyan, super bango ng soap nila as in super duper. Magkaamoy sila ng scrub and sa mga Gluta users diyan, alam niyo naman talaga na effective talaga siya. So, every time naliligo ako, inaamoy-amoy ko siya at nilalagay ko siya sa ilong ko kasi super bango niya talaga. Napaka-gentle but effective. That's the real product. Okay. And I have here the Scalp Cleanse ng Lux Organics. So, di ba? Mahilig talaga ako sa Lux Organics eh. So, ginagamit ko siya twice a week for my scalp kasi minsan nagkaka-dandruff ako. So, ito lang ginagamit ko. Which is effective naman siya.
hair detox scrub siya, which is scrub siya in a type of napaka-gentle niya. Palagi ko siyang ginagamit eh. So you can see, 2 times a week or minsan nga eh, the whole week gamit ko siya. And I have here Perfect Serum Shampoo. As you can see, hindi ko pa siya naubos pero matagal na din sa akin 'to. Ini-stop ko muna siya kasi I don't know, mas naglalagas kasi yung hair ko nung ginamit ko siya. And simula kasi dati na naglagas yung buhok ko, I stopped, 'di ba? Try ako ng mga shampoos na anti-hair fall, gano'n. So, medyo naglasa naman siya. So, babalik ulit ako dito kapagka medyo nag-okey na yung hair ko. I'll try this one again. And yes, super bango niya. Medyo pricey siya, but I think you need to try this one. And the last one, I have this Dove Peptide Bond Repair Damage Expert. So, hairspray siya. Kakadating na sa akin ito last week. And ang bango niya. Super bango niya. Try ko. Dito siya. Pangmayaman siya, oh. Pwede siyang perfume eh. Ginagamit ko siya every time na nagbo-blower ako ng hair ko. Kasi I think ano din to eh. Di ko alam kung heat protectant din to. Pero for damaged hair siya eh. So, yes, super bango niya. Sa mga gumagamit nito guys, just give me an tip kung kailan siya pinaka the best ilagay sa hair. Ako kasi morning and evening eh. I blower my hair. Before I blower my hair, I mean, nagsispray ako niyan. Then after that, spray din ako. Kasi super damage ng hair ko eh. Hindi na siya yung kasing ganda noon nang hindi pa ako nagpapakolor. That's it. Bye-bye. Thank you.